Good morning everyone! This is me, Eka, na nasa Taiwan. Kakagising ko lang and sobrang napagod talaga ako kahapon. Hanggang ngayon, hindi pa rin nagsisink in sa akin na finally nasa Taiwan na ako. Maaga kami nagising ng ka-roommate ko kasi may libreng breakfast buffet sa hotel na tinutuluyan namin. Maaga kami nagising din kasi meron kaming tour at maaga yung tour namin. Nakalimutan ko na actually habang ina-edit ko to kung saan kami unang pumunta, pero alam ko masarap ang food. At sobrang sarap talaga ng pagkain nila matapos namin kumain. Dahil maaga-aga pa bago mag-start ang tour, naisipan ng ka-roommate ko na pumunta dito sa isang coffee shop na maaga nagbubukas sa Taiwan. Likod lang siya ng aming hotel pero medyo nahirapan din kami maghanap kasi nga hindi naman kami taga dito sa Taiwan. Joke lang nga ni. Alam niyo bang gusto kong bumili ng coco dito sa Taiwan, pero dahil sa daming nangyari nitong mga nakarang araw pati sa free ko, kalimutan kong bumili. At eto na nga, nakarating din kami sa wakas sa aming patutunguhan. Welcome to Wilbeck, isa sa mga coffee shop dito sa Taiwan, at sobrang thankful ako sa ka-roommate ko na inintroduce niya sa akin tong Wilbeck kasi sobrang sarap talaga. So totoo lang, sa buong Taiwan trip namin wala akong plano or itinerary kasi nga may sinusunod naman kaming tours and may tour package, so wala akong pakialam. Even may free day, wala rin plano yun guys. So talaga sa totoo lang, nakalimutan ko na talaga kung anong in-order ko dito, pero parang roasted something siya at sobrang sarap niya. Mapait-pait yung kape niya at hindi siya katulad ng mga kape na normally na pinupuntahan natin na matamis talaga. And alam niyo ba na freshly brewed talaga siya at maririnig niyo pag tak-tak-tak dito. Diba? At ito nga pala, nakapag-video pala ako kung ano in-order ko. Handcrafted pala siya. So, yun. Anyway. Can I get the handcrafted salt caramel? Yes, also iced. Yes, also iced. 100 Thank you. At meron din pala sila ditong binibentang mga coffee beans na hindi pa nakagawa. And meron din sila yung mga sachet like katulad nito, mga drip bag na pwede niyong pampasalubong. Hindi ako nakabili kasi for me, ang mahal niya and nakabudget tayo even though libre naman ng mga iba nating expenses here. Pero yung mga personal expenses kasi talagang sarili mo siya. So talagang wala kang choice kundi magtipid. And sobrang nilimit ko yung sarili ko even though gusto kong bumili. Thank you. Alam niyo bang sobrang bilis lang ng serving nila dito, kaya walang ilang minuto dumating na yung order namin. And naghanap lang ako na pagpapatungan ko ng camera kasi gusto ko i-video yung reaction ko dito while drinking the first ever coffee natin sa Taiwan. Sa totoo lang, mapait talaga siya for my liking, pero masarap siya, I swear. Habang tumatagal, tumatamis na siya at nalalasahan mo na yung pagiging kape niya. After that, bumalik na kami sa hotel at ito na nga, dumating na yung bus namin for the tour. So, dito yung tour guide namin, si Man Candy. Hi, Candy! I miss you so much. Sobrang bait mo talaga sa amin. In-explain niya lang yung about sa pakikipag-communicate sa mga locals kasi hindi talaga sila makakaintindi ng English. So, ang sabi niya lang sa amin, naintindihin namin at kapag mayroon kaming gustong sabihin, sabihin namin muna sa kanya at siya na yung magre-relay ng message namin para sa mga locals. The first one, the second one, the third one.
Yeah. Ito naman ina-explain niya yung very complicated na family tree nila. Dito mo malalaman daw kung pang ilan ka sa pamilya. At nakalimutan ko nga palang banggitin na ang aming first stop ngayon ay sa Yellow Geopark. So medyo malayo-layo siya, mga 45 minutes. Kaya naman nililibang kami nitong si Ma'am Candy about sa mga history or mga theory or trivia na pwede namin matutunan while nandito kami sa Taiwan. At yun na nga, nakakamiss talaga yung pangkising niya na iyon. Anyways, ginising niya kami kasi gusto niya ipakita sa amin itong Pacific Ocean sa right side namin while papunta kami sa Geopark. So, sinabi niya rin na yung island na yon, yung nag-isang island na wala nakatira doon. Pero may mga pumupunta doon na mga mangingisda upang mangisda. And nag-stay sila sa island na yun for like overnight lang and then babalik na sa kanilang tahanan. Ay, ang lalim naman nun. And finally, nasa Yellow Geopark na tayo. Yay naman! Maulan pala nung napunta kami dito kaya bumili kami ng raincoat sa mga lokal. And alam nyo ba, nasa parking lot pa lang kami pero ang ganda ng view, talagang ibang-iba siya. Kita nyo yun? Maganda yun. At ito na nga, waiting na lang kami sa mga kasama namin para magpunta na kami sa entrance. Ang kikit namin, no? Anyways, ito na nga, pupunta na kami, paakit na kami sa aming tour. Pero mag-stop muna kami kasi mayroon mo ng konting briefing and orientation about sa park. To the zone 2, we will take photo with the queen first. Okay, we go and then straight you there, can take okay. photo with all the others, and then back to room 1 and back to our bus. So our And finally, papasok na talaga kami sa park. Ito na nga. Camel Rock. Camel Rock. Alam niyo ba na sobrang lawak talaga ng Yellow Geopark? Hindi namin talaga siya nalibot kasi sobrang lawak na nga at maulan pa. Alam niyo ba na ang Geopark ay kilala sa mga kakaibang bato na hinupog ng hangin at dagat sa loob ng libo-libong taon? Medyo mahaba-haba pa ang lalakarin natin para makarating talaga tayo sa mismong bungad na ng Geopark. Pero nasa loob na tayo ng Geopark, don't worry. At ito na nga, nasa loob na tayo ng Geopark. Kitang-kita nyo na dito yung magagandang mga tanawin at mga bato. Diba sabi nila may place sa Batanes na you can see the Taiwan. Which is true naman, makikita mo na yung Taiwan sa Mavulis Island at Itbayat Island ng Batanes. And yun nga, let's enjoy the view na lang mga children. is a Tasman map. Taichung. 路甘心路过，大地是为美，心情轻轻土地。 Alam nyo ba guys, kwento ko na rin na itong Geopark ay nahalti sa tatlong zone. So yung zone 1 at zone 2, dito pwede kang mag-picture-picture if mahilig ka sa photography. At kung gusto mo naman, nature trekking or, overlooking talaga ng tanawin ng Pacific Ocean, pwede kang pumunta sa Area 3 pero di na kami pumunta doon during our tour. Ngayon, papunta kami sa isang lugar kung saan perfectly makikita at pwedeng mag-photograph kasama si Queen. So, dito malalalagpasan mo na yung long line kasi sobrang famous spot or tourist spot talaga yung Queen na stone. And so, sorry talaga sa mga nakasabayan namin at kung naging photo bomber kami sa photo nyo. What's that? Parang seabirds. At ito na nga si Queen. Ayan, yung sa likod nung nakakulay yellow. And yun nga, sobrang umulan bigla. Like, pabago-bago yung panahon dito at biglang umulan. Alam niyo yung feeling na sobrang init na, tapos biglang umulan, tapos pawis na ako sa loob ng raincoat ko na cute the pink.
And yun nga, so hindi na ako nagpa-picture solo dito sa Queen and in-appreciate ko na lang yung view kasi minsan lang ito mangyari sa buhay ko and I am so happy talaga. And ito na nga, pababa na kami, bumalik na kami kasi nakita na namin si Queen. Alam nyo ba na nung kinikwento sa amin to nung tour guide namin, akala ko kung sinong Queen nung tinutukoy niya, akala ko tao siya na naghihintay sa amin sa park, you know, yung Queen, diba? So cute. So yun, pabalik na kami kasi magsha-shopping haul na kami at dito, sobra akong nag-hoard. Dito talaga ako pumili ng bonggang-bongga and I'm so happy talaga as in. Seaweed masarap. Pasarap mo. Seaweed masarap. Hello, ate. Seaweed masarap. You know what guys, ang gagaling talaga ng mga vendors dito. Alam nila kung sino yung mga Pinoy. Like, they are talking and hinihikayat ka nila in Tagalog. Like, masarap ito, masarap, masarap, ganyan. Diyan nga, naputol na si ate mo, girl. So, sobrang dami kong binili ditong mga mochi and mga nougat. And pinagsisihan ko na hindi ko na talaga dinamihan kasi sobrang mura dito compare sa mga ibang pasalubong center dito sa Taiwan. Dito na rin ako bumili ng mga ref magnet. So, binili ko yan, yung 3 to 100 kasi, you know, maraming gustong pagbigyan si mama and need ko rin magbigay sa mga friends ko. So, as a pasalubong. And finally, punta na tayo sa next tour natin which is ang Jiufen Old Street. So, from the Geo Park, mga isang oras mahigit yung biyahe namin papunta sa Jiufen. And makikita nyo dito na sobrang maulan talaga. Sobrang gloomy ng panahon kasi June na kami pumunta sa Taiwan and tag-ulan season na siya. So, ito na nga, nakarating na kami sa bungad or sa baba lamang ng Jiufen Old Street. And before kami pumunta or sumabak sa mahaba-haba at mataas-taas na hagdan ng Jiufen Old Street, kakain muna tayo dito sa isang local restaurant sa Taiwan. Hindi ko alam kung anong pangalan ng mismong restaurant pero malapit lamang siya at tapat lamang siya ng parking lot sa baba ng Jiufen Old Street. That's a 900 or something. At alam nyo ba, sobrang sarap ng pagkain dito sa totoo lang. Yan, para siyang kikiam, pero lasang kikiam siya, pero in a highest level. Sobrang sarap talaga, yun lang masasabi ko. Sobrang dami nilang in-order, and nahihiya talaga ako mag-video pa sa harap ng mga ka-workmates ko. So, talagang sneak peek lang tayo for this eating video natin. Wala pa man, pagod at hingal na ako. Nakikita ko pa lang kung ilang hakbang, ilang steps ang kailangan kong gawin para lang makarating sa tuktok. Napapagod na ako. Alam nyo ba na 350 steps dapat ang gawin nyo dito bago kayo makarating sa tuktok? Sobrang tarik pa naman ng hagdan at maulan pa. So mabasa-basa pa ang hagdan, baka madulas. Ito na nga, nakarating na tayo sa Shengping Theater which is ito ay matatagpuan sa intersection ng Shuki Road at ng Qingbian Road. So ito yung sikat na hagdan na punong-puno ng lantern at sayang hindi kami nakapunta dito ng hapon para or like paggabi para nakailaw na yung mga lantern. At late ko pang nalaman na may stamps pala dito. Wala akong booklet. So, papagod ako. Finally, narating na natin ang famous Amei Tea House dito sa Taiwan. Alam nyo ba na sobrang daming magagandang store dito? Bungat pa lang, ang daming ang cute na stores na pwede kang bumili ng kung ano-ano. Kung creative person ko or mahilig ka sa mga whimsy, I think ma-appreciate mo tong lugar na to. Pero ito ang na-appreciate kong sobra-sobra. Ang view.
Diba? Ang ganda. Like, nakaka-mesmerize siya. Fortunately, wala akong nabili dito sa lugar na to kasi wala akong trip and naka-budget ako and hindi ako nakapag-search ng kung ano-ano pwedeng gawin dito sa Jufen kasi late ko nang binasa yung aming itinerary. Alam mo, sobrang daming magaganda at cute na bagay sa store na to. Like, gusto kong bilihin lahat kasi giblin girl. Kaya ganun talaga, budget tayo. And next stop namin is itong parang stamp store. Pwede ka magpa-customize ng stamp mo dito with your name na naka-Taiwanese version siya. And ang last stop namin ng ka-roommate ko dito sa Jufen is itong very cute na store. Very whimsy ang vibe niya dito. Like the dress and everything. Kung payat lang ako, bibili ako dito. Kasi I swear, ang ganda ng mga fit dito. And eto nga, para man lang may souvenir ako sa Juve, nag-decide ako na bumili na lang ng postcard. Diba? Ang taba niya. Meow. Meow, meow. Uy, Miming. Shumeng. Ayun niya. Naalala po ako Shumeng. Ang next stop naman natin ay ang Shifen Old Street. Ito yung famous tourist spot kung saan pwede ka magpalipad ng sky lantern sa gitna mismo ng riles ng tren. Ang saya sana no, pero naabutan kami ng ulan kaya nakakalungkot. Ang dami ko pa naman gustong gawin sana dito. Alam mo ba, sobrang famous nito at sobrang excited ako pumunta dito kasi lagi ko ito nakikita sa TikTok. Yung magpapalipad ka ng sky lantern sa taas. And ito nga, dinivide na kami into 4 pero dahil remaining na lang kami, so dalawa na lang kami ni Miss Evelyn na naghati dito sa lantern. So 2 faces yung sa amin. Yes, so marami kaming wishes sana. At dumaan nga ang tren sa atin na masaya sana pero nakakalungkot sa sobrang daming pinagpapagawa sa amin ng photographer at umuulan pa, hindi ko pa tala ang raincoat ko, no? Hindi namin naipalipad ang aming sky lantern. Nakapag-picture lang kami, oo, pero yung paglipad, hindi. Nakaka-stress pa yung aming photographer na nag-a-assist sa amin kasi sumisigaw siya, like pakinggan nyo. Hindi na nga lumipad, inabot pa, tapos tinabi lang yung mga pangarap namin. At dyan nga nag-end ang aming tour sa Shifen. Nag-end siya ng basang-basa ang oat na ito. So, on the way na kami sa aming dinner ngayon. Hindi na kami bababa sa mismong hotel namin at dediretso na lamang kami sa mismong dinner kasi very late na kami and 2 hours pa yung biyahe mula sa Shifen papunta doon sa Taipei Main Station kasi malapit lang doon yung dinner place namin or yung restaurant. Kaya naman, magmumuni-muni muna tayo, no? Nakarating na kami sa mismong restaurant and nagpalit na ako ng damit. Alam mo ba, dito kuminang ang mata ko. Dito ako sobrang nag-enjoy at sa lahat ng kinainan namin sa buong trip sa Taiwan, ito ang pinaka-favorite kong place. Kasi naman, sobrang sarap ng mga pagkain at sobrang daming choices. To the point na nag-star ang aking mga mata-mata nung nakita ko ang mga pagkain at talagang inisa-isa ko yung mga yun. Unfortunately, hindi ko natikman lahat ng dessert pero nag-enjoy talaga ako. What's that? Egg. Okay. One? Yeah. Where? Yeah, thank you. Hindi ko pa nakakakuha. Tara, ikot pa tayo.
sugar, juice. Okay, so for my first plate, alam niyo ba kung ano-ano na lang ang kinuha ko? Kung ano mang makita ng mata ko, kinukuha ko isa-isa. Ang plan ko is titikman ko muna lahat ng available, and kung ano man yung hindi ko magustuhan, hindi ko na siya kukunin, at kung ano man yung magustuhan ko, kukunin ko siya ulit. At ang pinaka nagustuhan ko, alam niyo ba? Yung watermelon juice, talaga sobrang sarap niya. Gusto ko ng clam, pero ayaw ko yung clam kapag nakaluto siya sa tanglad, kasi ayaw ko yung lasa ng tanglad kapag sa seafood. And alam niyo ba, sobrang sarap nung mushroom. Hindi ko makalimutan ng flavor niya, pati yung mashed potato. Yung mashed potato nila sobrang mushy. Sa sobrang mushy niya, chinopstick ko siya. Isa itong shrimp or tong grilled shrimp sa mga hindi ko na kinuha ulit, kasi sobrang hirap niyang balatan, sobrang mabusisi niya to the point na dumating na yung mga ka-table ko guys before ko pa siya mabalatan. Though masarap siya, pero ayoko na ulitin. Part 2 table. And with my watermelon juice. Para naman talaga nag-flashback lahat sa akin ng mga nangyari nung kinain ko tong sangyup ko. I mean, tong DIY sangyup ko. Kasi naman nagbara sa lalamunan ko. Pero sobrang sarap niya. Kinuha ko to kanina as a second plate. Kasi hindi ko siya nadaanan kanina. So, mas marami akong kinuhang pork, grilled pork. Dumaan naman ako sa Japanese section para kumuha ng sashimi or yung mga sushi. Kasi first time ko palang makatikim nito at dito pa sa Taiwan. Watch me get smoothie. At kita naman na sinulit ko talaga tong restaurant na to, kasi nag third plate pa ako, bumalik pa talaga ako para mamili ulit. Pero this time fruits na, kasi talagang sumasakit ng batok ko sa grilled pork. Sobrang taba naman kasi. And ito, naghahanap pa ako ng pwedeng makain, pero wala na ako magustuhan kasi sobrang busog ko na dyan. And nag-stop na lang ako dito sa may salad section kasi gusto ko ng something na refreshing, kasi talagang sumasakit na yung batok ko dyan na para bang ma-high blood na ako. And kumuha ko na itong cherry tomatoes, and dapat din ako kumuha kasi di siya masarap. Di ko na dip sa chocolate. Round 3. Hey guys, so ngayon ko lang pala na-realize na sobrang productive ng araw na to. Dumaan pa kami ng Mujib after naming bumalik sa hotel. Sayang maulan kaya di kami nakapag night market, so mag-haul na lang tayo. Sobrang thankful ko talaga sa work ko today, kasi sila yung naging reason kung bakit ako nakalipad ngayon sa Taiwan. And yes, yan, bumili na tayo ng booklet for the remembrance natin. And that's all for today. Sobra akong nag-enjoy at sobra akong napagod, pero still thankful kay Lord. And yun lang. Bye bye, shishi!